Magandang gabi po sa ating lahat. Sasama-sama po nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Wilfredo at Cristina Pascua, Emmy Reyes, Guadalquiver, KJ's Home Baked Delights, Baby at Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Juliet Herrera, Frederick Sornillo, Emmanuel Salvador Molina, Fe Ladeguera, at para sa kaarawan ni Ken Harold at Angelino Auxilio, para sa natatanging kahilingan ni Philbert John Aquino, Perit family at Janet Reyes, para sa kagalingan ni Philbert John Aquino at ni Adela Muto, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Angelo, Fernando, Pilar, Macedonio, Roel, Miguel, Jeronimo, Militon, Clemencia, Antonio, Salvacion, Angelito, Rosita, Clarita, Gaudensia, Sonia, Jesus, Epifanio, Ronald, Teresa, Romeo, Roxanne, Jimmy, Rosita, Siman, Andres, Clara, Elias, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, gayon din po ang mga nakalista sa aming perpetual mass card. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan niyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pagkikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon na mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami, higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng Espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen.
Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kilingan ng mga sumusunod at ang kanilang pamilya. Quirino Cristobal, Virgilio at Rosie Peñalosa, Dani Dito at Susan Adena Illescas, pamilya Caspet Talon Harabet Simangan, pamilya na Agda Villas at Ferrer, Lego Macchio, Lourdes Hilario, Grace Balbin, Ramon at Marie Cris Aureo, Glo Gonzales Salazar, Elma Daguador, Rosalinda Mendoza, pamilya Ong Reyes at Aliarde, pamilya Buana Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jerry at Fene Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael, Flor, Udete at Yvette Eugenio, June at Soli de Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Nery Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avig Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Zene Galvez, Alicia Arcega Crucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mida de Godong, Paul at B. Resurrection, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Abetsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Janet E. Pascual at hindi na EDB Community, Reverend Father Rupino Pengsulit, Bishop Dennis Bidarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapid ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, Jevy de Guzman Jr., Maria Teresa M. Torres, Louis de Guzman, Boyet Cunanan, Eddie Jimenez, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tiana Marafil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Aquino, Jen at Wawa Tamani, Dr. Marat Marito Lintino, Jonah Torres Pillahera, Bernard at Enen de Guzman, Susan Dumaday, Denilin Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kamani ng pamahalaang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Chero del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, Michael Tumlod, Cora Midencio, Edward Mariano, Meli Ligaspi, Ronald Texon, Janet E. Pascual, Israel Troncoso, Eliza Fajardo, at para sa kaarawan ni na Maria Sarina Jaen, Lucky May Lagada, Pablito Ramos, Eduardo Herrera, Rosabella Peralta, Levi De Leon, Rica Len Mumbai, Jocelyn Reyes, Linya de la Cruz, Rovelyn Bautista, Corix Lupo, Jonalyn Bores, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo, Celedonia, Bibiana, Hilsida, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Din Pudoy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Brian Angelo, Jose Chodora, Justin, Lucida, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose Ricardo, Maria, Jose Pipito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Devi, Lourdes, Rudolfo, at lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mahawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang ningapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapagpamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapagpapahinga sa piling ko." Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapatong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos. Ang matatag na pag-asay, ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat walang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may dinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi na ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang kasalanan mo." May nakaupurong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito,
Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapakita sa atin ang ginawang pagpapagaling ng ating Panginoon sa isang paralitiko na para sa atin, palasak na ang ginagawa ng Panginoon na mga milagro, na mga himala ng pagpapagaling. Alam nating makapangyarihan ng ating Panginoon. Alam natin na walang hindi mapangyayari ang ating Panginoon. Kaya kung paano ang isang patay ay nabubuhay ng ating Panginoon, kung paano ang isang inaalihan ng demonyo ay napalalayas ng ating Panginoon ang masamang espiritu sa kanyang katawan, kung papaano ang daluyong ng dagat, ang unos na malakas ay napapapayapa at napatitigil ng ating Panginoon. Yun pa kaya napagalingin niya ang isang paralitiko mula sa kanyang karamdaman. Kaya ang utos ng ating Panginoon, kunin mo at dalhin ang iyong higaan, tumindig ka at umuwi ka. At yun nga ang ginawa ng paralitiko. Sa isang salita lamang ng ating Panginoon, nagkaroon siya ng kagalingan. Sa isang salita lamang ng ating Panginoon, pinatunayan niya sa lahat ng mga naroroon na siya nga ay may kapangyarihan para sa paralitiko na ito. Kaya nga kung paano ang ating Panginoon ay may kapangyarihang magpagaling, gayon din naman ang ating Panginoon bilang Diyos ay may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Sapagat siya ang ating tagapagligtas, siyang hahangos sa atin sa lahat ng lusak ng pagkakasala na ating kinasadlakan. Subalit sa ating pong mabuting balita, ang medyo kakaiba ay yung po bang pagpapagaling ng ating Panginoon, hindi lamang dahil sa paralitiko na inilapit sa Kanya. Kaya nga ang sabi sa ating mabuting balita, nakita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig. Ang tinutukoy niya rito ay hindi ang paralitiko lamang. Ang tinutukoy rito ng ating Panginoon ay ang mga tao na nagdala sa paralitiko na ito patungo sa ating Panginoon. Kaya isipin po natin yung mga bahay ng mga Hudyo nung araw, ito po'y gawa sa putik, kaya nga po pwedeng bakbakin, po pwedeng ibalik sa dati. Kaya nga po ito'y parang putik na pinatuyo, parang putik na talagang pinatigas, para nang sa gayon ay magsilbing tahanan, magsilbing bahay sa mga Hudyo. Kaya nga po maaaring bakbakin, maaari ding kumpunihin. Kaya nga po yung mga nagdala doon sa paralitiko na ito, napaka-creative, napaka-malikain yung kanilang naisip. Hindi nila mailapit ang paralitiko na ito sapagat napakaraming mga taong nagkakatipon sa paligid ng ating Panginoon. Marahil masikip na ang loob ng bahay. Marahil maging ang pintuan ay natatanuran ng maraming mga tao na nagnanais makita, makinig sa ating Panginoon at hindi naman ay makatanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Kaya nga po nung ginawa ng mga tao na ito na kaibigan ng paralitiko na ito, binakbak nila ang bubong ng tahanan at mula doon ay inihugos ang paralitiko na ito upang mailapit sa mismong harapan ng ating Panginoon. Kaya nga hinangaan ng ating Panginoon hindi lamang yung paralitiko, ang hinangaan talaga ng ating Panginoon ay yung pananampalataya ng mga taong nagdala sa paralitiko na ito, sapagat umaasa sila na tanging ang Diyos lamang, na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay kagalingan sa kanilang kaibigan na ito. Kaya nga po ito'y nagpapahayag din sa atin ng kahalagahan ng ating pagtulong sa ating kapwa, ng kahalagahan ng ating pagdarasal para sa ating kapwa, ng kahalagahan ng ating pagkakawanggawa para sa ating kapwa. Kaya isipin po natin mga kapatid, kapag po yung isang tingting ay ipinangwalis natin, wala siyang malilinis na anuman. Kapag yung isang tingting pinanghampas natin, wala siyang tibay na kagaya ng sa ibang mga kahoy. Subalit mga kapatid, kapag po yung isang tingting isinama
isama mo pa sa iba pang mga tingting. Kapag ito'y pinagbuklod-buklod natin, pag ito'y ginawa nating walis tingting, kahit na anong dumi, kapag ka nagsama-sama, malilinis ng walis tingting. Kaya gayon din po naman, kahit na gaano pa kahina ang isang walis tingting, subalit kapag ito'y pinagsama-sama, nagiging malakas sapagat pinagbikis-bikis ang dami ng piraso ng walis tingting. Kaya nga po sa buhay natin ay ganun din. Kuminsan sa ating ganang sarili, mahina tayo. Sa ating ganang sarili, marami tayong kakulangan, marami tayong kahinaan. Subalit kapag tayo nagsama-sama, nagiging malakas din tayo. Kaya nga po walang pinagkaiba sa isang parokya. Kapag ka po individual lamang ang pinag-uusapan, marahil kakaunti o wala tayong magagawa. Subalit kapag tayo ay nagkaisa, kapag tayo nagsama-sama, malaki ang ating magagawa sa ating parokya, sapagat nagkakaisang sambayanan, sapagat nabibigis sa pagkakaisa patungo sa ating Panginoon, sapagat nagkakatalim puso ng isipan at ng gawain. Kaya nga kapag po gano'n na nangyari sa atin, malaki ang ating magagawa para sa ating Panginoon. Malaki ang ating mahiyaalay para sa ating kapwa. Kaya gayon din sa ating paglapit sa ating Panginoon, nagdarasal tayo, hindi lamang para sa ating sarili. Napakaganda na kapag tayo po'y nagdarasal din tayo ng sama-sama sa loob ng ating tahanan. Sapagat ang mas maraming nagdarasal, nagiging malakas ang kanilang pananampalataya. Ang mas maraming sama-samang nagdarasal, pinalalakas ang loob ng kanilang kapwa. Ang maraming sama-samang nagdarasal, sila mismo ay nagkakatulungan sa paglapit sa ating Panginoon. Kaya nga po hindi lamang sa bawat pamilya, kundi sana ang bawat pamilya sa loob ng parokya, ganun din ang mangyari sa atin. Matuto tayong tumulong sa ating kapwa, hindi lamang sa ating ganang sarili, kundi himukin din natin ang ating kapwa na tulungan ang iba pang kapwa natin. Nang sa gayon, kapag tayo nagkasama-sama, anumang pagsubok, anumang paghihirap, makakaya ng bawat isa sa atin, sapagat alam niya, hindi siya nag-iisa sa pagsubok na ito. May mga taong tutulong sa kanya, may mga tao rin na maaasahan bilang kanya mga kaibigan at kamananampalataya. Kagaya ng mga kaibigan ng paralitiko na ito na sa kanyang kahinaan, ang kanyang mga kaibigan ang nagdala sa kanya, nagbuhat sa kanya at nagugos sa harapan ng ating Panginoon. Kaya gayon din po naman mga kapatid, kapag tayo po nagsama-sama sa ating pananalangin, malaki ang ating magagawa sa ating pagdarasal para sa ating Panginoon. Sapagat tinirinig ng Diyos ang sama-samang panalangin ng kanyang sambayanan. Hindi nagiging tulig ang ating Panginoon at kailanman ay hindi bingi ang ating Panginoon. Kung papaano hindi siya bingi sa nag-iisa, lalo tigit hindi bingi ang ating Panginoon sa marami at sama-samang pananalangin patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang bawat pagdarasal natin, ang bawat sama-sama nating pananalangin, ang bawat sama-sama nating paggawa, hindi nawawala ng kwenta, hindi nasasayang, sapagat kapag sama-sama, ito ang ninanais ng ating Panginoon na pagkaisahin tayo bilang isa, kung paanong ang Ama at ang Anak ay isa, para nang sa gayon, lahat tayo magkatulungan para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay at mailapit natin ang bawat isa patungo sa ating Panginoon. Kayang isipin natin, hindi tayo makararating sa langit ng nag-iisa lamang. Mas mainam makarating tayo sa langit, makapiling natin ang ating Panginoon bilang sama-sama, bilang kanyang sambayanan. Sapagat ang nais ng ating Panginoon, wala ni isa man ang maligaw at mawala mula sa atin. Bagkus ang nais ng Panginoon, pagkaisahin tayo at madala sa kanyang karian. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon kung paano ang mga kaibigan ng paralitiko na ito nagdalang habag sa kanilang kaibigan, nagkaisa ng kanilang puso't damdamin sa paglapit sa ating Panginoon at ipinakita nila ang kanilang marubdob na pananampalataya sa ating Panginoon. Ito rin ang hamon sa atin bilang isang sambayanan ng ating Panginoon, bilang isang parokya, nagkakaisa, puno ng pagkakawang gawa sa ating kapwa at hindi naman malakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat panambitan ng atin po'y tutugon, Ama, buhayin mo kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo,
sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at may mga karapansan na naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad, kundi kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang ating mga yumaong kapatid naway magkaroon ng kaganapan ng buhay sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Sama rin po natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Evelyn, Uldarico, Wenceslao, Mauricia, Elena. Gayon din po sa pasasalamat ng pamilya ni Luz Nava. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan, pakundangan dito'y mapasami nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandang loob kami yung binukod upang yung maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikay aming tinitigtan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraang may mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang na parihos na ng Panginoon. Hosana, Hosana,
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng hangin, kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga
sala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadyan kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, dito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa indulot na pakikinabang. Ipagalamoy kay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon At sumayon. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Panginoon.